para sa mga barangay, ganun din po. Kasi ang naranasan ko, nung gobernador ako, lahat ng mga sa barangay, siyempre meron silang 10% dapat na doon sa IRA share. Pero ang katotohanan, ang nangyayari, pag may kailangan ng barangay chairman, ang sagot sa kanila, wala, nagamit na eh. Wala na kami maibigay dahil napunta si ganito, nagka-emergency, nagkasakuna. So, walang magamit ang mga barangay official. At sabi ko, etong gawin natin. May pondo naman ang national government, gamitin na nga natin para tulungan natin ang mga barangay. At sa ganung paraan, nag-release po kami ng bilyon-bilyon na piso at ginawa po namin lahat ng bawat barangay ay binigyan natin ng 200,000 piso para meron silang magamit. Ang hiningi lang natin sa ating mga barangay official, ang hiningi lang namin ay kalahati doon sa 200,000 ay gamitin nila para sa scholarship. At ang bawat barangay mamimili ng 5 scholar. So kada barangay may 5 scholar. At yung scholar na yon makakatanggap ng 20,000 piso para magamit nila sa kanilang pag-aaral. At ang sabi ko sa kanila, mamili kayo nung mga estudyante na malapit na magtapos. Pero baka hindi matapos dahil kulang ang pambayad o kailangan magtrabaho o kung ano man dahilan. At kung makatulong yung 2,000 piso, ay sana naman magkaroon sila ng tuloy-tuloy na pag-aaral at meron silang magagamit para hanggang makapagtapos sila. At ito po ay aming naging programa, kaya nandito ko, may nakita ko ng mga tawag po namin sa kanila yung mga presidential scholar. Kaya sinasabi ko sa mga presidential scholar, gamitin nyo ito at mapakinabangan ninyo ito dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Maraming salamat sa ating Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo, at sa ating mga local government officials ng South Cotabato at saka Cotabato na nandito ngayon, at ang ating mga beneficiary, yung ating presidential scholar na tawagin ngayon, at lahat ng aking mga minamahal na kababayan, maayong adlaw sa inyong tanan. Magandang hapon po. Ako po, unang-una po, bago po mapag-usapan ang bagong programa na dinadala namin dito, yung bawat bayan ay makikinabang, mapag-usapan ko muna yung ating mga nagawa. Dahil po, ay noong isang linggo, nakatanggap ako ng tawag sa Governor, kay Gov. Jun Tamayo, na sabi niya, tinamaan kami ng malakas na lindol. At tawag ako sa lahat ng mga local government units para malaman kung ano ba talaga ang naging pangyayari. At nagulat naman kami lahat na napakalakas pala ng lindol na dinaanan. At pumunta kagad ako sa Jensan, dumaan din ako sa mga iba't ibang lugar hanggang naipasok namin yung Glan dahil yun ang naging isolated na bayan. At nagdala kami ng tulong, kabilang ito ay ang South Cotabato may maraming naapektuhan. Dito sa datos namin, nakalagay dito 21,000 na pamilya at saka 170 na barangay at nagdeklara ng state of calamity kagad. Kaya't pagdeklara ng state of calamity, na ibaba namin kaagad ang QRF. Ang QRF, tawag yan Quick Response Fund. At 20 million kaagad ang naipadala namin para magamit para sa mga kagamitan na mga pangangailangan, lalong-lalo na yung mga nasira na mga bahay at na-evacuate, napunta sila sa mga evacuation center. At tiniyak namin na yung DSWD ay dumating kaagad at saka DOH para tignan kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At ito kaagad ay aming binigyan ng tulong. Hanggang ngayon, galing lang kami sa isang walang gutom program. Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD
At naghiwalay kami, babalik na naman siya babalik yata siya sa Glan para tignan ulit kung ano nang kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala ng lindol at kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin, ano pa yung mga pangangailangan. Sa kasalukuyan, nagbibigay na tayo ng cash transfer dahil tapos na yung relief phase at nakapasok na tayo, nakapagbigay tayo ng mga pagkain. Yung mga nasaktan ay nabigyan na nagpatingin na sa ating mga medical team at meron ngayon sa ngayon para makabalik ang ating mga kababayang nasira ang bahay, either kahit totally destroyed o partially destroyed, yung pong binibigay po natin na cash para may magamit sila, pampabili ng gamit para maipatayo uli yung bahay nila o maayos nila yung kanilang mga nasirang bahay. Kaya asahan po ninyo, patuloy po natin ginagawa. Pinalitan din natin yung sistema ng QRF. Dati, Quick Response Fund, pero 1 taon bago mo makita. Kaya pinalitan namin yung sistema para mas mabilis ang pagbaba ng QRF at ang assessment ginagawa na ngayon ng CDO. Dahil yung CDO, imbis na mag-antay ng team galing sa Maynila para mag-assess kung ano yung kailangan gawin at saan dadalhin yung QRF, ay ginamit na namin yung mga CDO dahil sila'y nandyan na. So yung mga report nila, yun ang ginagamit namin kung saan pupunta yung QRF. Kaya napabilis ang ating pagbaba. Kaya asahan po ninyo na patuloy ang ating pagtulong sa lahat ng mga nadamay at naging biktima ng napakalakas na lindol. At siguro yung mga bata rito hindi na maalala na nagkaroon dati. Naalala ko, sinama ako ng father ko rito 1976, yung napakalakas. Nagkalindol, pero ang talaga maraming namatay sa tsunami, sa tidal wave. 2,000 ang naging natin noon. Kaya't naalala ko talaga yon. Kaya't nung nasabi sa akin na nagkaroon ng napakalakas na lindol na nakasentro dito sa inyo, ay naalala ko gaano kalaki ang kahirapan na dinaanan ng mga tao. Kaya tiniyak ko po na mabilis ang pagdating ng tulong sa kanila. At ang isa pang sadya ko rito, ay upang tignan ang pag-distribute dito sa ating programa ng bawat bayan ay makikinabang. Ano bang ibig sabihin yan? 2 bagay po yan. Meron po kasi, dati pa, matagal na po ito, merong tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito ay pondo para talaga ibibigay sa ating mga local government units. Yun lamang, sa nakaraang ilang taon, ay hindi nagagamit sa local government kung saan nagagamit yung pondong yan, kung saan napupunta. Alam ko yan dahil naging governor din ako eh. Governor ako sa Ilocos Norte na 9 na taon. Sa 9 na taon na governor ako, wala ako nakita kahit na isang kusing dyan sa LGSF na yan. Tinatanong ko yung mga kapwa-governor ko, sabi ko sa kanila, samba, paano bang maka-avail? Paano ba tayo makahingi? Sabi nila, hindi, walang sistema. Basta kung sino medyo malakas sa palasyo, malakas sa Malacanang, kung makalapit sila, yun ang nabibigyan. Pero walang sistema. Kaya sabi ko, ito na yung pagkakataon ko na baguhin yung sistema para mapunta sa LGSF, sa local government. Kaya ang ginawa po natin, ang LGSF, at dinerecho na po natin sa ating mga gobernador, sa ating mga mayor, para meron silang magamit para sa mga kanilang mga inisyatibo. Kasama po dyan sa proyekto yan, yung ating ibinibigay na bigas, na tigsa 10 kilo na sako ng bigas para sa mga nangangailangan ng tulong dahil hindi sila nakakatiyak sa kanilang pagkain sa araw-araw. Yan po ang aming inuna. Yung pong listahan na yun, kung sino ang mabibigyan,
ng Local Government Support Fund, sino ang sino ang bibigyan ng bigas, ay kinuha po natin sa mga mayor, kinuha po natin sa mga barangay chairman at sa mga gobernador upang matiyak na, kasi kung idadaan po natin sa national government ulit, alam nyo naman, pagka dumaan sa national, magpapadala pa kami ng tao, mag-a-assess sila, mag-i-interview sila, napakatagal. Sabi ko nga, nang naging karanasan ko bilang gobernador, sabi, hindi nyo na kailangan mag-assess. In-assess na namin yan sa local. Alam na namin yan. Nasa file na namin. Araw-araw namin tinitingnan yung file na yan. Kaya hingiin nyo na lang sa local government. Iyon ang aming ginawa. Binigay na lang namin yung pondo sa local government. At sabi ko sa kanila, kayo na ang bahala. Kayo na ang bahala dahil ako'y nakakatiyak. Sabi ko naman, mas nakakasiguro ako na hindi magiging kagaya ng mga flood control na alanganin. Dahil ang mga local government, pag hindi magandang trabaho, sisitahin ninyo lahat. Pupuntahan kayo, kakatukin kayo sa bahay ninyo, at sasabihin bakit yung project ninyo walang kwenta. Yun ang safety, kaya malakas ang loob ko na magbigay sa ating mga local government. Dahil alam ko na nakabantay ang taong bayan, at alam ko naman, ang mga local government ay talagang tapat sa kanilang serbisyo sa tao. Kaya yun dahil matagal ko na rin pong sinasabi, senador pa lang ako, congressman pa ako, sinasabi ko na sa aking mga kasamahan, dapat mas maganda at mas malapit ang ugnayan ng national government at saka ng local government. Dahil ang daming pwedeng gawin kapag maganda ang koordinasyon at ang tulungan ng national government at saka ng local government. Kaya't binago ko yung sistema. Kaya't ngayon ay masasabi ko, napakalapit na. Malapit na yung pagsasama at maganda na ang pagsasama ng ating mga local government unit at saka ang national government. Dahil kahit na napakarami ang ahensya ng national government, hindi talaga kaya ang buong bansa na mabilis na tulungan. Ang dami-dami nating, we have 42,000 plus local government units sa Pilipinas. Lahat yan, may local government executive. Lahat yan, may sanggunian. Lahat yan, may mga katulong, may mga NGO. Kaya dapat magamit natin at dapat magtulungan tayo. Kaya po, yan po ang ating ginawa. Diyan po nauna, doon po sa LGSF. Ito naman, para sa mga barangay, ganun din po. Kasi ang naranasan ko, nung gobernador ako, lahat ng mga sa barangay, siyempre meron silang 10% dapat na doon sa IRA share. Pero ang katotohanan, ang nangyayari, pag may kailangan ng barangay chairman, ang sagot sa kanila, wala, nagamit na eh. Wala na kami maibigay dahil napunta si ganito, nagka-emergency, nagkasako na. So, walang magamit ang mga barangay official. At sabi ko, etong gawin natin. May pondo naman ang national government, gamitin na nga natin para tulungan natin ang mga barangay. At sa ganung paraan, nag-release po kami ng bilyon-bilyon na piso at ginawa po namin lahat ng bawat barangay ay binigyan natin ng 200,000 piso para meron silang magamit. Ang hiningi lang natin sa ating mga barangay official, ang hiningi lang namin ay kalahati dun sa 200,000 ay gamitin nila para sa scholarship. At ang bawat barangay mamimili ng 5 scholar. So kada barangay may 5 scholar. At yung scholar na yun makakatanggap ng 20,000 piso para magamit nila sa kanilang pag-aaral. At ang sabi ko sa kanila, mamili kayo nung mga estudyante na malapit na magtapos. Pero baka hindi matapos dahil kulang ang pambayad o kailangan magtrabaho o kung ano man dahilan. At kung makatulong yung 2,000 piso, ay sana naman magkaroon sila ng tuloy-tuloy na pag-aaral at meron silang magagamit para hanggang makapagtapos sila. At ito po ay aming naging programa, kaya nandito ko, may nakita ko ng mga tawag po namin sa kanila yung mga presidential scholar. Kaya sinasabi ko sa mga presidential scholar, gamitin nyo ito at mapakinabangan ninyo ito
Dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral. Meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan mapakinabangan ninyo ito dahil ang pag-aaral ay pag maganda ang training mo, pagka maganda ang pinag-aralan mo, marami kang alam na gawin, ay mapapaganda ninyo ang inyong mga sarili na buhay. Mapapaganda ninyo ang mga buhay ng inyong mga pamilya. Mapapaganda ninyo ang inyong komunidad dahil makakatulong kayo sa pagpaganda ng inyong komunidad. At sa ganung paraan, ay ang buong Pilipinas din ay makakaramdam ng kagandahan para naman ay mapaahon natin ng mabuti ang buong Pilipinas. Kaya sa 42,000 take five scholar, ang mangyayari dyan ay hanggang 210,000 ang bawat taon meron tayong scholar. At tuloy-tuloy po yan, hindi lang po isang beses na ito. Tuloy-tuloy po yan. At kaya yun ang sinasabi natin sa ating mga barangay official, tiyakin ninyo na meron na makapagtapos naman ang ating mga kababayan dahil ay ang pinakamahalaga na maibibigay natin sa ating mga kabataan ay ang magandang edukasyon. Hindi lamang para pagandahin ang kanilang buhay, hindi lamang para pagandahin ang buong Pilipinas, kundi rin paghandain sila para pagdating ng panahon at darating ang panahon. Yung mga bata, paala ninyo, matagal pa yan, malapit na yan, magdadating ang araw na kaming mga gurang, wala na, hindi na kami pwede. Kailangan kayo na. Kaya kailangan naka-ready kayo. Kaya marami na kayong pinag-aralan, marami na kayong nasubukan, marami na kayong naranasan. Ay kailangan nakahanda kayo para kayo na ang magiging leader. Kayo na ang magpapadagpo ng buong Pilipinas. Hindi lang po sa gobyerno, kundi sa mga private sector. Lahat yan ay kailangan meron kayong natutunan. Kaya gamitin nyo ng mabuti ito. Gamitin ninyo upang magkaroon kayo ng magandang training, upang maging mas maganda ang buhay ninyo, upang maging mas maganda ang buhay ng mga pamilya ninyo, upang maging mas mapaganda ninyo ang komunidad ninyo. Napakalaki na kayamanan ito. At ito ay isang ibang klaseng kayamanan ito. Ang kayamanan na ito, kapag nasa iyo na, at nasa ulo na ninyo ang inyong pinag-aralan, kahit anong mangyari, hindi yan malulusaw, hindi yan mawawala. Walang pwedeng mag-agaw sa inyo, walang pwedeng mag-agaw ng kaalaman ninyo sa inyo. Walang pwedeng magnakaw niyan ng kayamanan na yan. Kaya gamitin ninyo sa tama, gamitin ninyo, mag-aral kayo ng mabuti, at patuloy ninyo hanggang kayo'y magtapos. At lagi kong sinasabi, ay magkita tayo ulit pag may hawak na kayong mga diploma. Yun ang aking pangarap. Sa atin ng mga barangay official, yung natirang 100,000, ay kayo nang bahala doon. Nasa inyo na. Nasa inyo ng initiative kung saan nyo gagamitin. Yung mga nakita namin, na napuntahan namin ng mga ibang barangay, ay ang ginawa nila, yung barangay, bumili ng sasakyan para meron silang pampatrolya. Yung iba, bumili rin ng bigas. Bigas din ang binili para maibigay sa tao. At sari-sari nga ginamit yung perang yan. Kaya magamit naman natin yung may initiative ng local government official, mga barangay official. Dahil, yun din, ganun na naman. Malakas ang loob ko. Dahil kayo, yung mga barangay official, ang nakakaalam ng mabuti kung ano ang sitwasyon sa kanilang lugar. Wala nang mas marunong sa inyo tungkol dun sa lugar, sa barangay ninyo. Wala nang mas nakakaalam kung anong pangangailangan ng mga constituent ninyo. At kayo pati ang makakaalam kung may problema man, kung ano ang mga solusyon na pwedeng gawin para pagandahin nga, para mas masolusyonan ang mga problema ngayon.
Kaya't iniiwan natin sa mga initiative ninyo kung saan nyo gustong ilagay sa scholarship, gusto nyo sa rice support program, gusto nyo pagawa yung inyong kalsada, whatever. Nasa sa inyo na yun. At alam niyo yung inyong pangangailangan. Kaya patuloy po ito. At lagi kong sinasabi dito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, ang tawag po natin diyan ay Socio-Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, unang panahon pa lang ito kapag maganda ang takbo, at na maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayong matutulungan. Yun lang naman po, at nakita ko pa naman, nandito lahat yung mga ibang scholar natin, nandito lahat yung mga ating mga local government executives sa iba't ibang constituency, at sa aking palagay, makakatulong ito. At asahan po ninyo, ang inyong pamahalaan ay hindi lang po kami nang uutos sa inyo na sinasabi sa inyo, ito yung gagawin. Kami ay nakikinig din. Nakikinig kami sa inyo kung ano ang sa palagay ninyo ang mga kulang, ang mga kailangan pang gawin, ang mga solusyon sa mga problemang nakikita natin. Kaya't wag kayong magdadalawang isip. Kapag meron po kayong gustong sabihin, lapitan po ninyo ang inyong chairman, lapitan ninyo ang inyong mayor, lapitan ninyo ang inyong governor. At sabihin ninyo na yung mga government agency pati, sabihin ninyo. At kung kayang gawin ng pamahalaan, gagawin namin. Hanggat kaya namin gawin, gagawin namin para makatulong po sa ating mga kababayan. Yun lamang po. At sana naman po, ito'y makakabuti sa inyong mga kabuhayan. Sana po, ito'y makatulong sa inyo, sa inyong mga pamilya. At ito po ay ang aming handog mula sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po.